Kasunod ng panibagong oil price hike, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin at luwagan ang requirements para sa fuel subsidy. Narito ang unang balita na kasama nating si Ivan Mayrina. Taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo, bumungad sa mga motorista ang paggalaw sa presyohan na yan. Siyang bawas kita para sa sektor ng transportasyon. Yan ay kahit inaprubahan kamakailan ng LTFRB, ang piso provisional o pansamantalang dagdag singil sa pasahe. Sa Nobyembre pa rin tatalakay ng board ang nakabinbin pang 5 peso fare hike. Para makapagbigay ng konting ginhawa, ipinag-utos ng Pangulong pagpapabilis at pagluluwag ng kondisyon para sa fuel subsidy. The President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month and simplify the release requirements. So with this simplification or shortening of the period, we will be able to release the subsidies in a shorter period of time. Eh, wala naman po nakakarating sa mga driver. Operator lang siguro. Kung talagang ibibigay nila, ibigay na para magamit na namin. Kasalukuyan nakasalang pa sa Kongreso ang 2024 budget kung saan 2.5 billion pesos ang nakalaan para sa fuel subsidy. Bukod sa mga PUV, makikinabang din dito ang mga tricycle at mga service delivery rider. We would also be subsidizing the richer segments of the population because their consumption of oil products is much higher than those which are consumed by those in the lower brackets. So the better approach is to have well-targeted subsidies. Ang magandang balita pa, ayon sa DOE, gumaganda ng sitwasyon sa supply ng petrolyo kaya hindi inaasahan ang pagtaas ng presyo hanggang sa susunod na taon. Huwag lang daw magkaroon ng mga panibagong sigalo tulad ng sa pagitan ng Russia at Ukraine o ang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang voluntaryong pagtataas ng halong ethanol sa gasolina ng hanggang 20%, inaasahang aaprubahan bago matapos ang taon. Mapapababa raw nito ang presyo ng gasolina ng hanggang 150 kada litro. Pinatatrabaho na rin daw ng Pangulo ang electrification o paggamit ng mas maraming electric vehicles para sa pampublikong transportasyon. Malaki raw kasi ang tipid sa cost per kilometer ng e-vehicles kung ikukumpara sa diesel at gasolina. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.